Hey, mga kabunyog, mga kababayan. Itong topic natin ngayon, ha? Si Pulong Duterte nag-react doon sa nilabas na pahayag ng Isang Bayan Coalition. Alam naman natin tong Isang Bayan Coalition. Ito yung grupo nila retired Senior Associate Justice Carpio, sila Attorney Howie Calleja. Ang bunyog kasama diyan, ang bunyog nabuo ito kasi noong 2022 elections para kay dating Vice President Leni Robredo, yung Isang Bayan Coalition. Maraming mga grupo ito, mga personalities, isa sa mga grupong kasama dito ang Bunyo, Isang Bayan Coalition. Aktibo pa rin ito ngayon sa pagbibigay ng mga reactions, mga si retired Senior Associate Justice Carpio at si Attorney Howie Calleja, sila dating COA Commissioner, Heidi Mendoza, sila yung mga personalities ng Isang Bayan Coalition. At saka si dating Supreme Court Associate Justice at dating Ombudsman, Conchita Carpio Morales. Yan yung mga kilalang personalities ng Isang Bayan Coalition. Ngayon, nag-react itong Isang Bayan Coalition sa lumabas na yung application, yung urgent request for interim release na final ng abogado ni Duterte, sila Attorney Kaufman. Yung interim release ni Duterte na final ng mga abogado, ngayon lumalabas na mayroon daw na bansa na handa na daw tumanggap. May nakuha na daw na bansa. Yun ang sabi nila Attorney Kaufman sa kanilang final na urgent request for interim release ni Duterte sa ICC. Mayroon na daw bansa na willing mag-host o tumanggap si Duterte kung ano man ang mga conditions kung ito ay tatanggapin ng nasabing bansa. Hindi pinangalanan, redacted doon sa sinubmit na yung sinapublikong request ni Attorney Kaufman, hindi pinangalanan yung bansa. Ngayon, nagbigay ng reaksyon ang Isang Bayan. Sabi ng Isang Bayan, sana sa bansang ito na sinasabi nila Attorney Kaufman, natatanggap daw kay Duterte, sana pag-isipan nilang muli kasi grabe yung ginawa ni Duterte sa ating bansa. Yung crimes against humanity na kinakaharap niya ngayon sa ICC, mabigat talaga yun. Ilang pung libo ang namatay na mamamayan, mga mahihirap sa madugong war on drugs ni Duterte. At hindi maganda ang magiging reaksyon ng mga biktima. Ah, ah, kumbaga na natuwa na kahit papano na nakatanaw ng hustisya ang mga biktima, ang pamilya ng mga biktima ng gumalaw ang ICC at lalo na nung maaresto at ma-turn over at makulong si Duterte sa ICC. Tapos ngayon, kung mayroong isang bansa na tatanggap sa kanya, dapat na pag-isipan din ng nasabing bansa kasi yung pagiging dapat maging sensitive din sila sa damdamin ng mga biktima kasi hindi rin maganda ang dating sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Kumbaga maganda na sana na nakatanaw sila ng posibleng makamit na nila ang hustisya. Sa Pilipinas, hindi nila inaasahan yan. At least sa ICC, nakikita nila yan. O ngayon, kung mayroong bansa na tatanggap kay Duterte, sana, ayon sa Isang Bayan Coalition, pag-isipan muna ito ng naturang bansa. Ngayon, nag-react si Baste. Sabi ni Baste, wag daw yung mga reaksyon daw na yun ng Isang Bayan, hindi daw iniisip ng Isang Bayan na maraming mga bansa sa mundo nung panahong presidente pa si Duterte ang pumupuri, kumbinsido kay Duterte sa kanyang ama. Kumbaga pinupuri ng mga bansa, maraming bansa daw ang ginawa ni Duterte noon dahil sinugpo nito ang droga at kriminalidad sa Pilipinas. Kaya maraming bansa daw nagpaabot ng pagpuri kay Duterte. Kaya kung mayroon daw ngayon mga bansa, maraming bansa ang handang tumanggap kay Duterte sa kanyang ama. Sabi ni Pulong, hindi raw dapat magtaka itong Isang Bayan Coalition. Kaya itong mga bansa daw na handang tumanggap kay Duterte dahil pinupuri ng mga ito ang nagawa ng kanyang ama noon. Ang tanong, maraming habang bansang pumuri kay Duterte noon.
Kawang ko, ah, parang saang planeta kaya ito si Pulong? Ito yung balita ng sinabi ni Pulong. Binatiko si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng isang bayan kaugnay ng hiling na interim release ng amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kanyang ama. Ayon kay Congressman Pulong, maraming bansa ang pumupuri kay FPRRD dahil sa kanyang kampanya noon na sukuin ang krimen sa bansa. Kaya hindi nakagugulat kung merong mga bansang handang tumanggap sa kanya. O yan. Napanood niyo yung balita, mga kabunyog, mga kababayan. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Pulong na napakarami daw bansa ang bumilib kay Duterte, pumuri kay Duterte ng presidente pa ito dahil sa kanyang kampanya sa war on drugs, no? Siguro ang tinutukoy niya China. Tinutukoy niya siguro ni Pulong China, Russia. Ah, baka 'yun, China, Russia, no? Baka Syria, China, Russia. Ang alam natin ang mga kaibigan ni Duterte noon, Russia at saka China. Pero sa mga bansa na nagpapahalaga sa human rights tulad ng European Union, tulad ng Amerika, tulad ng maraming bansa na napakahalaga ng human rights. Hindi nagustuhan ng European Union, hindi nagustuhan ng Amerika ang ginawa ni Duterte na oo nga sinusugpo niya di umano ang droga at kriminalidad. Pero ilang pong tao naman ang pinatay na hindi dumaan sa due process. Pinagkaitan ng due process. Wala pinalabas na nanlaban sa mga operations ng pulis at ng PDEA. Alam naman ng buong mundo. Kaya nga nang si Vice President Leni Robredo noon nagsasalita sa UN, pinapaabot ni dating Vice President Leni Robredo noon ang nangyayari sa bansa. Ang nakakalungkot na nangyari sa bansa. Pinigil, nagalit ang gobyerno ni Duterte noon kasi ayaw ni Duterte noon na ilabas sa buong mundo ang nangyayari sa Pilipinas no. Kaya nga galit si Duterte sa USA kay Obama. Kaya nga galit si Duterte sa European Union. Kaya nga galit siya sa ICC si Duterte. Dahil alam niya na hindi nagugustuhan ng US, hindi nagugustuhan ng European Union, hindi nagugustuhan ng United Nations ang ginagawa niya. Alam ni Duterte yun. Kaya nga galit siya sa human rights groups. Yung United Nations Human Rights Council, galit siya dyan. Galit siya sa European Union dahil nagko-comment ang European Union sa madugong war on drugs niya na nababiolate na ang human rights. Tapos ngayon sasabihin ni Pulong maraming bansa daw ang pumupuri kay Duterte. Baka China at Russia. Saan kaya galing itong sinasabi ni Pulong Duterte na maraming bansa daw ang pumuri noon kay Duterte? kaya nga siya nakasuhan sa ICC. At kaya rin naman ang ICC pinuloy-tuloy ang investigasyon at pag-issue ng warrant of arrest sa kanya dahil hindi nagustuhan ang ginawa niya. Kung nagustuhan ng maraming bansa, kung nagustuhan ng United Nations, ng mga bansa ang ginawa ni Duterte tulad ng sinasabi ni Pulong, hindi sana siya nakasuhan sa ICC. O kaya kahit kinasuhan siya sa ICC, hindi sinang-ayunan ng prosecutor, hindi sinang-ayunan ng mga judges ng ICC. Ang unang phase ng kaso sa ICC, kapag nagsampa ng kaso sa ICC, preliminary examination. Pinag-aaralan muna ng prosecutor kung itutuloy ang examination, ang investigasyon o hindi. Pagkatapos ng preliminary examination, nakitang mayroong basihan para ituloy-tuloy, bago mag-proceed sa preliminary sa investigation phase, hihingi muna ng go signal sa korte, sa pre-trial chamber. At binigyan ng go signal ng pre-trial chamber kasi nga may reasonable na basihan para ituloy-tuloy ang investigasyon. Yun. Ibig sabihin sa mga bansang miyembro ng ICC, nakikita ng mga bansang ito na talagang may basihan para imbestigahan
at sa bandang huli arestuhin at ngayon litisin si Duterte. Paano mo ngayon sinasabi ang pulong? Sa ano yon? China siguro, saka Russia, sila Putin, saka sila Xi Jinping. Ha? Oh, actually, kung mayroon mang tatanggap kay Duterte na isang bansa, halimbawa Belgium, nababanggit ang Belgium, halimbawa Japan, hindi pa nga dahil sang-ayon sila sa ginawa ni Duterte. Hindi yun pulong. Ha? Ang kaawa kay Duterte sa humanitarian consideration. Hindi dahil kumbinsido. Ay, pulong. Mali ang argumento mo. Ang argumento mo, kaya may mga bansang tatanggap kay Duterte kasi nagustuhan nila yung ginawa ni Duterte. Hindi yun. Yung pinagkait ni Duterte sa mga biktima ng war on drugs, human rights, rule of law, humanitarian consideration. Si Duterte walang humanitarian. Bata man yan, madamay na yan. Matanda, walang kalaban-laban. Wala, hindi sinaalang-alang yan noon. Pero ngayon, nai-enjoy ni Duterte yan. Due process, makataong pagtrato, human rights. Kaya kung may tatanggap kay Duterte na isang bansa, hindi dahil sang-ayon sa ginawa ni Duterte, kundi na humanitarian consideration. Humanitarian. Kaya ibig sabihin, ang bansang tatanggap kay Duterte, halimbawa Belgium, dahil pinapahalagahan ang human rights. Mabuti nga si Duterte, ang ama mo pulong, binibigyan pa ng human rights, rule of law, due process. Kaya mali, misplaced ang argumento mo na kaya daw mayroong tatanggap kay Duterteng bansa dahil marami raw na mga bansa noon ang pumuri kay Duterte nung panahong sinusulong niya ang madugong war on drugs. Pulong Duterte. Duterte ka nga naman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.